konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, February 21, 2026. At syempre, welcome po sa ating programa sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, ang dami na naman hong nangyari sa ating bansa ngayong linggo. At nandyan ho yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028 elections. At yun nga, sabi ho niya ay siya ho ay tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 election. Pagkatapos ho ng pag-anunsyo ho niya, kinahaponan ay may nag-file naman ho ng pang-apat na impeachment complaint ho laban sa kanya. So ayan ho, titiyan ho natin ano yung mga mangyayari dito sa apat na impeachment complaints na nakahain na ho sa Kongreso, no? At kung ano yung sasapitin dun din nitong kapalaran. At yun ho ang titingnan natin kasi nga ho nag-anunsyo na ho siya ng pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028 at mixed reactions ho ito nangyayari galing sa publiko. Meron ho syempre natutuwa, meron din naman ho naiinis, nagagalit, at ayan ho syempre ang sinasabi ho niya ay inaalay ho niya yung kanyang sarili para sa bayan. Ang sinasabi naman ng mga kritiko niya ay ito ay para ko takutin yung mga congressman at senador na boboto doon sa impeachment. So ayan ho, tingnan ho natin yung mangyayari dito sa kanyang impeachment trial, impeachment. At syempre ho yung sa kalaunan ho niyang pagtakbo ho sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ho ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 21, 2026. Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Pag-uusapan pa ho natin yan mamaya, babasahin ho natin yung mga komento ho ninyo. Sino ho ba yung gusto ninyong maging running mate ho niya? Naniniwala ho ba kayo sa kanya? Iboboto nyo ba siya? Maaari ho yan i-text ninyo sa ating programa at babasahin ho natin yan yung inyong mga komento mamaya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. Ayan ho, text messages lamang ho muna, wala pa ho tayong tawag. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page
ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, gaganapin na ang confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC ngayong darating na Pebrero 23 hanggang 27. Pinayagan ng ICC na hindi dumalo si Duterte sa confirmation of charges dahil na rin sa naunang pakiusap nito sa korte. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. So yan ho, ano ho ba yung inaasahan natin dito sa confirmation of charges na gaganapin nga ho dito sa ICC mula February 23 hanggang 27. So next week na ho yan, itong papasok na linggo. Ano ho yung mga inaasahan ho natin? Siyempre ito ho ay tatlo ho ang legal teams ho dyan. Meron ho yung prosecution na siyempre gustong magkaroon ng kasalanan nga ho, no? Mahatulan na guilty, no? Itong si dating Pangulong Duterte. Ikalawa naman ho, syempre, yung defense team ho niya sa pangunguna ni Attorney Kaufman. At ang pangatlo, yung representative ng mga victims dito sa war on drugs ng kanyang administrasyon. So ano ho yung aasahan dito? Magpepresenta ho sila ng kanilang mga panig, mga argumento sa harapan ho ng mga judges dun sa pre-trial chamber. So ganun ho yung mangyayari. Kasi kung dito, sasabi natin, confirmation of charges, ay ito daw ay parang preliminary investigation dito sa ating criminal justice system dito sa Pilipinas at na may halong arraignment kasi nga ho, ito ay nakaharap na ho doon sa mga judges. So ang gagawin ho nila ay ipepresenta ho nila yung kanilang mga panig at ang kanilang mga ebidensya. Ito na nga hong prosecution, depensa at yung mga biktima. So ang prosecution ho, meron na hong hinanda na charges, no? Ito na nga hong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte at syempre meron din ho yan na sa pamamagitan ho ng murder, no? Murder at attempted murder. So yun ho yung sinasabi ho nila. So meron din hong tatlong grounds nga ho at tatlong pagkakataon kung saan naganap nga daw ho yung murder at yung attempted murder. So una ho dyan yung sa DDS na sinasabi, yung Davao Death Squad, noong siya ay mayor pa. Pangalawa ho ay itong mga high-valued targets nung nagsimula ho yung war on drugs nung naging presidente na ho siya noong 2016. Ayan ho. At kasama na din ho yung mga barangay operations o yung Oplan Tokhang na mas familiar ho tayo. So yung tatlong level ho na yun ho yung pagpepresentahan nila ng kanilang mga argumento o depensa. So ayan ho, yung una ho yung Davao Death Squad, pangalawa yung high valued targets nung nagsimula ang war on drugs at ang ikatlo naman ho ay yung sinasabi nating barangay operations o yung Oplan Tokhang. So ayan ho yung pagpepresentehan ng mga ebidensya. At syempre no, sinabi din ho, nag-petition nga ho itong company dating Pangulong Duterte na i-disqualify itong dalawang abogado ho ng mga biktima, no? Na sina Attorney Gilbert Andres at sila Attorney Joel Butuyan na nagiging guest din ho natin dito sa ating programa. So ang sabi ho ng korte, wala hong malinaw na basihan kung bakit sila dapat i-disqualify. At kaya tuloy-tuloy pa rin ho yung pagiging abogado ho nila dun sa mga biktima ng war on drugs. So yun ho ang mangyayari sa Feb 23 to 27. At syempre hindi na nga ako pinayagan ang pagdalo ni hindi na ho sabi nga ho ni dating Pangulong Duterte, hindi niya ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. Kaya ayaw niya hong umattend dito sa confirmation of charges. At dito nga ho, pinayagan ho siya ng ICC. Kagabi lang ho na hindi na ho dumalo dito sa confirmation of charges. So sayang lamang ho kasi ito yung unang beses sana na makikita ho natin yung dating Pangulo simula nung March nung nakaraang taon, halos isang taon na ho, no? Simula nung dalhin ho siya doon sa The Hague, ay ngayon sana natin siya ulit makikita. Pero yun nga ho, ayaw ho niya magpakita doon sa confirmation of charges. Sinasabi ho niya na still wala hong jurisdiction ang ICC sa kanya, kinidnap ho siya
at forcibly na dinala doon sa The Hague, no, nang wala hong due process. Yun pa rin ho ang sinasabi niya. At syempre dahil nga ho na rin sa kanyang health issues, kaya ayaw ho niyang umattend doon sa confirmation of charges. Ito ay pinayagan naman ho nung ICC. At sayang lamang ho kasi hindi natin masisilayan ang dating Pangulo at isang taon na ho natin siya hindi nakikita simula nung siya ay dalhin doon sa The Hague. So ayan ho, no. At syempre, ano nga ba yung magiging hatol dito sa February 23 to 27? So, hindi ho ito yung katulad ng iniisip ho ninyo na at the end of the week ay meron na hong magiging hatol nga ho, no? Or kumpirmasyon kung magpapatuloy yung trial sa dating Pangulo. So, maaari hong gawin nila ay magdesisyon ho sila na i-accept yung mga charges na sinasabi ho ng prosecution o di kaya naman ho ay i-reject ho ito, no? At ang ikatlo, i-defer ho muna dahil nakukulangan sila doon sa ebidensya. Pero yun nga, kung sabi ng ating mga guests ho na dati, no? Katulad ho ni Attorney Cristina Conti, pagkatapos pa ho ng 2 buwan, magdedesisyon yung pre-trial chamber. So, hindi ho ito ganun kabilis. At the end of the week, next week, ay meron na hong desisyon yung pre-trial chamber tungkol dito sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. So, yan ho yung titingnan ho natin. Aabangan ho natin, meron hong 2 buwan daw, no? Halos 2 buwan bago ilabas yung desisyon. So, maaari ho yan i-accept, i-reject, o i-defer ho dahil ho kailangan pa ho ng karagdagang ebidensya. At syempre pagkatapos ho, kung sakali naman hong i-accept etong confirmation of charges, ibig sabihin nyo, kinonfirm na ho yung charges sa dating Pangulo, crimes against humanity, gaano naman daw ho katagal yung magiging trial. So magproproceed ho yan sa trial. At syempre depende naman ho doon sa strategiya, doon sa taktika ng mga magkaparehong panig yung itatagal ho ng trial. Pero ito, ang sinasabi ni Attorney Cristina Conti last time, no, ang trial nga daw ho ay minimum of 3 years. So doon ho sa history ng pagtatry nitong International Criminal Court, ang minimum daw ho na period ay 3 years, 3 taon. At ang pinaka-maximum naman na nangyaring trial is 10 years, 10 taon. So ganun ho, 3 to 10 years daw yung magiging posibleng maging trial dito kay dating Pangulong Duterte. So titingnan ho natin yan kung yan ho ba ay makatotohanan kasi ho syempre ilang taon na ho ba yung dating Pangulo, 80 plus na ho siya, di ba? So kung 10 taon pa ho yung magiging trial ay maaring mas magkaroon pa ho ng balakid, no, sa kanyang kalusugan kung ganun. Pero nga sinabi ho ng mga panig na syempre mas gusto ho nila na mas mabilis yung magiging pagdinig o yung trial nga ho sa dating Pangulo. Kaya yan ho, aabangan ho natin yan. Ngayong linggo, yung confirmation of charges, naka-livestream ho yan sa YouTube. At I think Facebook page ho ng ICC, no, International Criminal Court, papatak ho yan ng 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Kaya lahat ho tayo, maaari ho tayong manood. Tingnan ho natin ano ho ba yung magiging argumento pro and syempre yung depensa din ng dating Pangulo. Kasi hindi pa ho natin narinig yung depensa. Kasi ho, ang narinig lamang ho natin ay syempre yung mga inihahain ni Attorney Kaufman na about sa jurisdiction ng ICC, about sa kalusugan niya. Pero mismong depensa ho doon sa nangyaring war on drugs ay na di umano na ang dami hong namatay ay wala pa ho talaga tayong naririnig na depensa. So yun yung inaasahan nating marinig na depensa dito sa darating na linggo. Kaya tutukan ho natin yan 5:30 ng hapon, naka-livestream ho yan sa mga social media accounts ng ICC at doon sa mga ibang channels din ho, mapapanood ho natin yan. Kaya tutukan ho natin yan, makialam ho tayo at karapatan ho natin lahat na malaman kung ano talaga yung totoong nangyari doon sa war on drugs ng dating administrasyon. Eto, sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, sasagutin ko ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin po muna natin yung mga nanonood sa ating live stream dito sa Facebook. Ito, happy viewing kay Irene De Pedro, Ivy Bam Abogado, Erwin Torres Wenceslao, Toshiro Kato at Joan Gela Casabuena. Ayan, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, nandito na rin ho si Freddy Ligas, Bulldog Taba, Shane Ruado, Milet Lirio at Victor Las. Happy viewing ho sa inyong lahat. And syempre, happy birthday kay Mr. J. Barcelona. And happy birthday, happy birthday ho. At syempre, happy viewing din sa mga nanonood sa ating sa atin ho, no, sa Free TV. Channel 3 ho yan sa inyong TV Plus. At channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 4005. Good morning po, sir. Magtanong lang po, kapag ang company na tinatrabahuhan mo ay nagsara, may pananagutan po ba sila sa kanilang mga trabahante? O ipa-assume nila sa iba? Wala na ba silang pananagutan sa kanilang mga empleyado? Kasi sabi nila, wala. Ipapa-assume nila pero wala silang pananagutan. Ganoon po ba yun, sir? Paki-explain lang po. Thank you. So yung nag-message ho sa atin ay yung kanyang kumpanya ay nagsara o magsasara na. Ay sabi ho ng kanyang employer ay wala daw silang pananagutan at ipapa-assume daw nila sa iba. So ang tanong ho niya is may pananagutan ho ba sa kanilang mga empleyado? So yung madaling sagot ho dyan ay may pananagutan naman ho sa inyo, no? Kasi ho kahit sabihin ho natin, although sinabi naman na ho ng kumpanya, no, na nagsara, na ipapa-assume daw nila doon sa ibang kumpanya. Ibig sabihin ho, pwede pa ho kayong mag-text na karagdagang detalye, may bibili na hong kumpanya doon sa kanilang kumpanya. So kapag ganun ho kasi, pag binibili yung isang kumpanya, kasali ho dyan yung lahat ng mga assets, yung kanilang mga ari-arian, pati na rin ho yung mga liabilities o yung mga utang o pananagutan. So kasama ho dyan dun sa mga liabilities ay yung mga pananagutan nyo ho, no? Yung mga utang nyo ho sa inyong mga empleyado. Kaya ayan ho, yan ho yung binibili ng bagong kumpanya. So yung ari-arian, pati na rin ho yung mga utang. Kaya in a nutshell ho, dapat ay hindi naman ho kayong mag-alala kasi nga ho, may mag-a-assume naman ng kumpanya. Iba ho kasi yung kaso kung talagang nagsara na sila, nag-bankrupt na sila, wala hong bumili ng kumpanya, wala hong nag-assume nung mga assets at pati na rin ho ng mga pagkakautang. Yun ho yung delikado. Pero dito ho sa kasong ito, sinabi naman ho na mayroon hong mag-a-assume ng utang. Ibig sabihin ho, mayroon hong bibili ng kumpanya, no, ari-arian at pati na rin ho ng mga utang. At yun na rin ho yung magiging bago ninyong employer at yun yung magiging responsable para ho bayaran yung mga benefits, yung mga benepisyo ho ninyo na hindi ho nabayaran noong inyong dating employer. So maaari lamang magkaroon ng komplikasyon yan, ito sa mga kaso ho ng mga dinesisyon ng Korte Suprema kung yung bagong kumpanya ay sabihin ho niya na hindi ho niya ina-assume yung liability nung dating may-ari nga ho. O di kaya sasabihin ho niya na hindi niya kayo empleyado, etc.
So may mga ganun hong mga komplikasyon sa ating mga kaso sa mga labor code at yun sa mga corporation code natin na cases nga ho. At syempre sasabihin ho nung korte na kailangan bayaran o i-assume o di kaya naman ho ay sasabihin nila na alter ego lang ng isang kumpanya yung isa, etc. At kailangan magbayad ultimately doon sa mga empleyado. So wag ho kayong mag-alala kasi kung meron hong pagkakautang ho sa inyo, valid naman ho talaga na may mga benepisyo kayo na hindi natanggap, na hindi pa ho nabayaran sa inyo, ay kung meron hong mag-assume nga na bagong may-ari, ay yan ho naman ay babayaran ho sa inyo. Dapat hong bayaran sa inyo. At kung hindi naman ho bayaran, maaari ho kayong magsama-sama, ay dumulog ho kayo sa ating Department of Labor and Employment o National Labor Relations Commission o NLRC. Para ho mabayaran, sigurado mabayaran yung mga benepisyo na dapat ho ay para sa inyo. So kung meron ho kayong union, ayan ho, padaanan nyo na ho doon yung paniningil doon sa inyong dating employer, at kung wala naman ay maaari din naman ho kayong magsama-sama, magtulong-tulong ho, no? Sabay-sabay na makipag-usap doon sa bagong employer, doon sa bumili ho ng kumpanya, at kung wala hong mangyari ay maaari nga ho kayong dumulog dito sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, o National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik nga Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing din ho dito sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Nandito na ho si Fatima Muniz, Jassy Tan, and Jovi Muniz. Happy viewing ho sa inyo. At syempre nandito na rin si Boboy Banga Puebla, Victor Las at Yusef. Happy viewing din ho sa inyong lahat. At syempre sa mga nakikinig ho dito sa ating Radyo Pilipinas 738 AM sa inyong mga talapihitan. And happy listening din ho sa inyong lahat, at syempre sa Capital 104.3 FM. So kung ayaw nyo ho ng tunog ng AM ay mas malinaw ho sa inyong FM, tutok din ho kayo sa Capital 104.3 FM, at dyan nyo rin ho mapapanood yung mga programa ng Radyo Pilipinas. At syempre thank you din ho, maraming salamat din ho sa mga Radyo Pilipinas provincial stations na nag-share ho ng ating programa ngayong araw. Siyempre kasama ho dyan yung Radyo Pilipinas Baguio, at marami pa hong ibang provincial stations dito sa ating bansa nga ho. No? Buong Pilipinas ho yan, napapakinggan ho tayo hanggang mula Luzon hanggang Mindanao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Davao, of course. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Eto, question coming from cellphone number ending in 5454. May tanong po ako. Good morning po, sir. Si Elena Morales. Ayan, happy listening ho sa inyo, ma'am. Senior po ako at 74 years old at SSS pensioner. Nabasa ko po sa cellphone na makakatanggap na po ng ang mga SSS pensioner ng social pension. Totoo po ba ito? Pwedeng pakilinaw. Marami po kasing fake na balita. Salamat po. Ayan ho, tama ho siya. Marami hong fake na balita. At isa na nga ho iyan. So fake news ho iyan So wala pa ho yung social pension na sinasabi ho natin. Kasi madami yung kumakalat dyan sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok na magkakaroon nga daw ho ng social pension
para sa lahat ng senior citizens. So regardless kung kayo ay tumatanggap ng mga benepisyo o hindi, lahat daw ay makakatanggap ng may mga amount na nagsasabi na 1,000 piso nga ho. Itong parang universal social pension nga ho. Pero ito ho ay fake news sa kasalukuyan kasi ho wala pa hong gantong pinipirmahang batas. So meron ho mga nakabingbing batas sa Kongreso, sa Senado na naglalayon nga ho na magbigay ho ng social pension sa lahat ho ng senior citizens. So kahit ho kayo ay tumatanggap na ng pension sa GSIS, SSS o di kaya naman ho sa iba pa hong may ma-pension pa ho kayo, ay kayong tatanggap ho ng pension mula sa gobyerno basta ho kayo ay senior citizen na. Wala hong qualification. At yung amount nga daw ay nag-iiba at yung sa ibang amount nga ho ay 1,000 piso. Pero ito, inuulit ho natin, ito ay fake news. Hindi pa ho napipirmahan ang batas na ito. So wala pa hong gantong batas sa ating bansa, kaya wala pa ho ganito. Hindi pa rin ho kayo makakatanggap ng additional na social pension. Ang current ho na batas ay yung social pension nga ho para dun sa mga indigent. So sa mga lolo't lola ho natin na indigent, classified ho na indigent ng kanilang barangay, ibig sabihin ho ay talagang kulang sa kakayahan nga hong pinansyal, ay sila ho yung binibigyan ng pension sa kasalukuyan. So nasa 1,000 ho yata ito binibigay ng DSWD. So dapat lamang ho ay kayo ay indigent tapos hindi ho kayo tumatanggap na kahit anong pension sa GSIS, SSS at kung saan pa man ho. So kung ganun ho tapos classified ho kayo na indigent, ay bibigyan ho kayo ng nasa 1,000 piso kung hindi ho kayo nagkakamali ng DSWD. So ayan ho. At yun ho yung social pension sa kasalukuyan for indigent lamang ho. Hindi pa ho, wala pa ho yung social pension na para sa lahat ng senior citizens. So ayan ho, fake news ho yan. Wag ho kayong makinig sa lahat ng naririnig nyo ho sa Facebook at sa TikTok, lalo na ho sa ating mga kapatid na senior citizen, mga lolo't lola, ay ayan ho, mag-ingat ho tayo kasi ang dami ho talagang fake news sa social media. So ang gawin ho natin, tama ho ang ginawa ni ma'am no, na magtanong ho sa ating programa o di kaya naman ho i-verify nyo ho sa inyong mga anak, kamag-anak kung totoo nga ba ho yung balita. So yun ho, ang dali na rin kasing gumawa ng fake news ngayon, ang dali hong gumawa ng video, lahat ho pwedeng pumasok sa social media. Kaya ingatan ho natin yung ating mga impormasyon, no, at siguraduhin ho natin na verified ho ito at galing lamang doon sa mga lehitimong sources ho natin at lehitimong news organizations katulad ho ng Radyo Pilipinas. So, ayan ho. Fake news ho yung balita sa social pension ng senior citizens. Ang totoo ho ay yung sa social pension for indigent na senior citizens. Pero yung sa universal pa ho ay wala pa ho. So tingnan ho natin, baka naman ho pumasa itong batas ho na ito dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayan ho yung aabangan natin. Kasi syempre malaking tulong din ho yan. No? Kapag kayo ay senior citizen na, kayo ay retirado na, tapos ay tumatanggap po kayo ng pension, syempre lahat ho na maaaring tulong na maibigay ng gobyerno ay malaking tulong na ho yan. So ayan ho, tingnan ho natin yung magiging update ho diyan sa mga panukalang bataso na iyan, kung magiging bataso yan. At kung maging bataso yan, ay malalaman nyo din ho yan sa ating programang Usaping Legal. Eto, question naman coming from cellphone number ending in 4587. 4587. Eto, ang message niya ho is, kamamatay lang po ng husband ko sa piling ng other woman. May karapatan po ba ako sa SSS niya? Ako ang legal wife pero hiwalay na kami ng almost 40 years. At namatay siya sa live-in partner niya. Ayan ho. Ayan ho, sa madaling sagot ho, meron ho kayong karapatan kasi ho kayo ang legal na asawa. So ayan ho, meron ho kayong karapatan doon sa pension ho ng inyong asawa. Sabi ho niya kasi namatay yung kanyang asawa doon sa piling ng other woman na live-in partner daw. Okay, live-in partner niya. Siya ho yung legal na asawa pero 40 years na silang hindi nagsasama. So ayun, kung kayo ho yung legal na asawa, hindi naman ho nagkaroon ng annulment o di kaya naman ho ay legal separation, ayan ho, or declaration of nullity ng inyong kasal. Ibig sabihin, valid and subsisting pa rin ho
ang inyong kasal hanggang sa kasalukuyan, hanggang doon sa namatay ho yung inyong asawa, ay kayo ho ang lehitimong asawa ho niyan. At ibig sabihin ho nun, kayo ho ang may karapatan sa lahat ng mga benepisyo at yung mga ari-arian na maaari din ho niyang maiwan. Kasama na ho syempre nung inyong mga anak. So ayun ho, kahit ho sabihin nyo hong hiwalay na yung kayo at inyong asawa for 40 years, di ho kayo nagsasama at yung live-in partner ho niya doon ho namatay, yung inyong asawa ay ayan ho, meron pa rin ho kayong karapatan doon sa kanyang mga may iwan at doon ho sa kanyang pensyon doon sa SSS. So ganun ho ang batas ho natin. Hanggat ang inyong kasal ay valid and subsisting, ay kayo ho ay mananatiling legal na asawa sa ilalim ng batas, sa mata ng batas. So ayan ho. Kaya sa kasamaang palad, yun din hong live-in partner ay hindi ho siya magiging entitled doon sa SSS pension. So kahit ho sabihin ho natin na for the 40 years, yun lamang yung naging kasama ho niya. Yun ho yung parang talagang naging asawa ho niya. No? Although wala sila sa papel, hindi ho sila kasal. Kasamaang palad nga ho ay hindi ho kayo yung makakakuha ng SSS pension. Yung legal na asawa lamang ho yung makakakuha ng pension. So ayan ho, iba pa hong usapin kung may maari-arian ho kayo, etc. na pwede naman hong ipangalan sa inyo separately. So ayan ho. Pero doon ho sa legal na asawa, wag ho kayong mag-alala, dapat ho kayo ang makakuha ng SSS pension ng inyong asawa. Basta ho kayo ay valid at subsisting pa rin ho ang inyong kasal doon sa inyong asawa. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayon na February 21, 2026. Ano ang reaction mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ka nga Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing ho kaya Evangeline Parilla at Jerome Parilla watching from Davao City. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre happy viewing din kay Victor Las, Doris Mananghaya, ayan ho, and Freddy Ligas, Gemma Rosacay Villafuerte. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho sa mga tumututok sa ating programa tuwing Sabado. At syempre sa YouTube din ho, sa YouTube channel ho natin, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood ho doon sa ating mga videos. Kung hindi nyo ho naabutan ng ating programa tuwing Sabado, yan ho ay naka-upload ho sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maraming salamat ho doon sa mga nanonood at ang gaganda ho ng bilang ho natin dyan, lalo na ho doon sa ating mga interviews, doon sa ating mga resource persons. Ayan ho, dyan ho nagko-komento, nagdedebate ang ating mga taga-subaybay. So maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre paalala lamang ho maging marespeto ho tayo doon sa ating mga komento sa social media, sa YouTube. Ayan ho, pwede naman ho tayong ilabas ho natin yung ating mga saloobin nang hindi ho tayo nambabastos ng ibang tao, ng ibang mga social media users din. So ayan ho, tayo ho ay free naman ho na magkomento doon sa mga videos, maging marespeto lang amang ho tayo sa ating mga kapwa. Eto, magbasa lamang ho tayo doon sa inyong mga ibang mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 21, 2026. Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Ayan ho, from cellphone number ending in 5369. Sa dami na nagkaso kay Sara Duterte, BO lang at walang pagmamahal sa bayan ang boboto sa kanya.
Ayan ho, walang boboto sa tao na yan, matatalino na ang mga Pilipino now. Ayan ho. So, tingnan lang naman ho natin kung ano yung mangyayari. Siyempre, ang tagal pa naman ho ng 2028. So, meron pa hong halos 2 taon pa bago ho yung election. So, marami pa hong maaaring mangyari. Maaari pa rin ho siyang ma-impeach kasi may 4 na impeachment complaints ho, no, na nakain ho ngayon sa Kamara. So, tingnan ho natin yung magiging action dito ng Kongreso. Kung ito ho ba ay tutuloy sa Senado kasi ho, yung huling impeachment complaint, siyempre, naging na-archive ho yan sa Senado. So, ayan ho, meron hong tinik sa kanya doon sa kanyang pagtakbo, no. Although makikita ho natin naman talaga sa mga survey ay nauna naman ho talaga si VP Sara Duterte at siya din ho yung unang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. So, kaya ayan ho, this week, naglabasan din ho yung mga possible na katandem ho niya tapos yung mga possible na lalaban ho sa kanya. So, ayan ho. Katulad ho, fina-float na nga rin ho itong si VP Leni Robredo, dating Vice President Leni Robredo, ngayon ay Naga City Mayor. So, siya ho ba itatakbo ulit sa 2028? Tingnan ho natin yan. Tapos, tingnan din ho sino yung magiging katandem ni VP Sara sa 2028. Ito ho ba ay si Senator Amy Marcos? Ayan ho, si Senator Robin Padilla. Ayan lamang ho yung mga ibang nasa listahan. Tapos, syempre, sinasabi din ho ni Senator Risa Ontiveros na handa ho siya na kung sakaling siya ho ang piliin, di ba, ng opposition na maging kandidato ho dito sa 2028 elections, ay handa daw ho siya. So, ayan ho, marami na hong nagsisilabasan. Siyempre, sinimula na ho yan ni VP Sara. Ay tingnan ho natin sa mga susunod na linggo o buwan kung sino pa ho yung mga magpapahayag ng kanilang intensyon para tumakbo. Pero syempre, pag nagpahayag na ho kayo ng intensyon nyo, ay ayan ho, asahan nyo na ho na talagang sisiraan ho kayo. Kasi ang dami hong kalaban at syempre ang dami hong maging gustong maging pangulo ng ating bansa. Ito, from Ibrahim Al-Safi. Ito, suki ho natin siya from cellphone number ending in 5387. Good morning, Dan. With respect to Digong Duterte, I believe that the confirmation of charges against him should push through. Even in the absence of the former president, the ICC has proper jurisdiction acquired legally, validly under ICC rules. Anent Sara's early announcement. Well, what do we expect from someone who has been spoiled, brat, childish, and absolute psychopath who threatens the first family and indirectly intimidates the people by an early announcement na tatakbo siyang presidente? Paano naging VP yan na walang alam gawin? Mag-abroad, mamasyal, gumastos ng milyones. Dapat ma-impeach totally and completely. Her bruited about presidential bid deserves scant if not nil consideration. From Ibrahim Al-Safi bin Ayan, ng Cagayan Valley. Ayan ho, siya ho ang ibabash natin. Okay, joke lamang ho. So ayan ho, galing ho yan from Cagayan Valley. Ayan ho, so nagpapahayag ho siya ng kanyang komento dito sa pagtakbo ni VP Sara Duterte. So ayan ho, totoo naman ho na marami pa hong issue na kailangan sagutin si VP Sara, katulad nga ho dun sa confidential funds. Ayan ho, pero tingnan ho natin yung magiging takbo nga ho dito sa mga susunod na araw, tao at buwan kung ano ho yung magiging mangyayari. At doon naman ho sa ICC, pumayag na ho yung ICC na wala ho si dating Pangulong Duterte. At meron naman ho daw sa Rome Statute. Meron ho sa Rome Statute na nagsasabi na yung nasasakdal ay maaring i-waive ho yung presence ho niya doon sa confirmation of charges. So valid ho yung ginawa naman ho ni dating Pangulong Duterte at pinayagan naman ho siya ng ICC. So kahit hindi ho siya magpakita this week doon sa confirmation of charges na sinabi na nga ho, hindi na ho siya magpapakita, ay nag-acquire naman na ho ng jurisdiction yung ICC sa kanyang personality. Sinabi na rin ho nila yan. At tuloy-tuloy pa rin ho yung confirmation of charges kasi nga ho, winave na ho niya yung kanyang presence doon sa confirmation of charges. So, ayan ho. At yun nga ho, kay VP Sara Duterte, tingnan ho natin yung magiging ibang komento pa nga ho. Maaari pa ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin
sa ating programa dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, February 21, 2025. Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? And matatapos man lang ho yung ating programa, maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube. Maaari din ho kayong mag-comment ho dyan, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.